Sinusimpanan pagkakaiyong ilakas, Jesus muling darating. Mga manglalakbay kayo'y magalak, Jesus muling darating. Siya'y darating, siya'y darating, Jesus muling darating. Kami po ay muling bumabati sa inyo ng maligayang panonood sa programang Ang Biblia, Daan ng Buhay. Umaasa po kami na sa biyaya ng ating Panginoong Diyos, kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Sa pagpapatuloy po ng ating programa, makakasama rin po natin ang kapatid na Fernando Camacho Jr. Bati po kayo, kapatid na Fernan, sa ating mga televiewers. Po, isang mapagpala at magandang araw po sa inyong lahat na mapapaabot ng aming pabalitang ito. Amin pong hangad at dalangin sa Panginoon ng kapayapaan ng bawat isa ang manatili sa ating kalagitnaan at matuto tayo ng magandang aral mula sa banal na kasulatan. Kapatid na Aldrin. At sa pagpapatuloy po ng ating programa, ay siguro batiin muna natin yung mga kapatid na kahit papaano ay sumusubaybay sa ating programa. Opo. Sige po, sino-sino sila, kapatid na Fernan? Una ko nang binabati, kapatid na Aldrin, ang aking bayaw. Si kapatid na Jasper Jan de los Reyes. Po, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtulong, pagsuporta, pagsubaybay sa atin pong himpilang ang Biblia, Daan ng Buhay. At meron pa akong isang babatiin, kapatid na Aldrin. Sige po. Ito ay kasama natin sa church dyan sa Area G, SDA Church ng Dasmariñas, Cavite. Ang kapatid na Alex Pabriag Jr. At ang kanyang may bahay na si Mrs. Evelyn D. Pabriag. Magandang araw po sa inyo at maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta sa gawain ng Panginoon, kapatid na Aldrin. Ayun. At bumabati po kami, mga kapatid, sa inyong pagsubaybay sa programang ito. Umasa kayo, nasa biyaya ng Panginoon, na makikinabang kayo ng mga makalangit na bagay. At bago tayo dumako sa ating paksang pag-aaralan, kapatid na Fernan, hingin muna natin ang gabay at patnubay ng ating Panginoon sa isang maikling panalangin. Sige, tayo muna ipansamantalang yumuko, tayo manalangin. Dakila po at mahabagi naming Diyos ng tahanan ay nasa mga langit. Ngayon pong pagkakataong ito ay muling mahayag ang inyong hiwaga, ang mga katotohanan na nakapaloob sa inyong banal na kasulatan. Yes. Aming dalangin sa pagitan po ng inyong mga lingkod at ng aming tagapakinig at tagapanood na ang pagpapala ng kalangitan, ang katahimikan at ang ibayong talino kasama ng inyong bendisyon ay maranasan naming lahat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay po. At kung kayo po ay may mga katanungan at mga komento sa nasabing programa, ikinagagalak po namin ang magiging reaksyon ninyo sa palatuntunang ito. At kung kayo po ay mga katanungan, maaari po kayong mag-text o tumawag, kapatid na Fernan, sa mga cellphone number na kanilang makikita sa kanilang mga TV screen. Opo, ang smart number po natin, kapatid na Aldrin, ay 0908-291-8800. At sa mga nakasa naman po ay 0932-237-5053. Pwede rin naman nila tayong tanungin, kapatid na Aldrin, sa ating mga email. Ang aking email ad po, fernandojrye@yahoo.com. Kapatid na Aldrin. Ang inyo naman pong lingkod ay maari nga po dyan ang aming email address sa aldrinruetas@yahoo.com. At pwede rin silang mag-text, kapatid na Fernan, sa 0946-6209-633. At kung sila ay mga Globe users, maaari po silang mag-text o tumawag sa 0926-306-6587. Okay. Ngayon, importante na malaman natin na sino nga ba ang Diyos na ating sasambahin, dahil napakahalaga na makilala natin, dahil diyan tayo mananalangin,
Mhm. Yan ang magliligtas sa atin at yan tayo humihingi ng tawad at naghahandog ng mga pagpuri at pagsamba. Opo, sa makatuwid, kapatid na Aldrin, ang atin pong tatalakayin ngayon pong araw na ito ay may kinalaman sa Trinity o sa Godhead. Kung bakit ito ang ating tatalakayin, sapagkat marami tayong nakakausap at laging tinutuligsa ang pananampalatayang Adventista pagdating sa Trinity. At maraming nag-aakala na ang ating paniniwala sa Trinity ay kinopya natin. Kaparehas ng Oo, ibang kaparehas ng iba. Pero meron tayong dalawang seri, kapatid na Aldrin, ng pag-aaral ng Trinity. Itong ating una na ito ay part 1 lamang. Ano po? At isa sa mga tatalakayin po natin na nakikita ninyo sa ating mga screen, ang una ay totoo bang noong 2005 ay pinalitan ang doktrinang Godhead tungo sa Trinity? So ito ay usaping panloob ng Iglesia Adventista. Ano po? At ang pangalawa na isa sa matatalakay natin ay totoo nga bang hindi Trinitarian ang mga pioneering members ng Seventh-day Adventist Church? Ayun. At ang pangatlo, totoo bang ang Trinity ng Seventh-day Adventist Church ay tatak ng hayop? Yun. So ito yung mga interesanting paksa ito. At pang-apat ay totoo nga bang ang Trinity ng Seventh-day Adventist Church ay doktrinang mula sa pagano? Yan po. Yun. At ang ikalima naman ay totoo nga bang hindi mababasa sa Biblia ang salitang Trinity? Ayun, kasi para sa kanila kailangan mabasa ito sa Biblia. Ayun. Yung ika-anim naman natin na tatalakayin ay gaano nga ba katotoo na ang Trinity na pinaniniwalaan ng Seventh-day Adventist Church ay minana lamang natin sa Roman Catholic Church. So yan pong anim na yan, kapatid na Aldrin, ang siyang pag-aaralan na ho natin ngayon hong umaga. Kung bakit ho natin pag-aaralan yan? Sapagkat makikita ho ninyo diyan sa ating screen, merong isang pagkakataon sa forum na ating pinangasiwaan, kagaya ng tamang doktrina, ihayag mo dito. Ano po? Na meron tayong isang kapatiran sa pananampalataya na nagpahayag ng ganito. Ang sabi niya, ito sa katauhan ni kapatid na Ricky Pineda. Ang sabi niya, ito ho yung kanyang tanong, ano ang itinuturo ng Biblia? Oneness o Trinity? Tapos sa mga larawang inyong makikita, doon sa gawihong kanan, ay makita ho ninyo na merong isang tao na nililikha ang ating Panginoon. Pag dito naman sa kabila, 3 ho. 6 na kamay ang siyang lumilikha doon sa tao. Yan ho ang isa sa ating mga tatalakayin. Alin dito ang pinaniniwalaan ng Seventh-day Adventist? Ano po? At meron tayong kapatid na nagtanong sapagkat doon base doon sa ating unang nakita, sabi ni kapatid na Bernard Marquez, doon pa rin sa tamang doktrina, ang sabi niya ay, ano po sekta ka, Brother Ricky Pineda? SDA ka ba? Ayun, maya ay tumugon ito si kapatid na Ricky Pineda. Ang sabi niya, SDA po ako. O, SDA po. Pero, iba po ang aking pananaw sa doktrinang Trinity. Ayun. O, kung minsan kapatid na Adin, ito ang nakamasaklap sa pananampalatayang sa pananampalatayang tinanggap natin. At tayo ay nagbabago rin o humihiwalay. Bagamat nagpapakilala tayong mga Seventh-day Adventist. At bukod pa riyan, kapatid na Adrian, meron pang binitawang uling salita si kapatid na Ricky Pineda. Sabi niya, opo, oneness na SDA na sumasamba sa araw ng Sabado at ang ating Panginoong Hesukristo lamang ang kinikilala kong Diyos na nasa langit. Kaya si kapatid na Bernard nagulat. Sabi niya, meron palang oneness na SDA. Oh, tapos tanong niya, marami ba kayo bro? Saan kayo nagsisimba? So, kung titignan ninyo mga kapatid, ito pong paniniwala na ganito ay hindi lamang ngayon lumabas. Matagal na at malaon ng panahon na merong ganyang mga paniniwala na lumabas sa loob ng atin mismong
pananampalataya. Pero ngayon pa lang ipinagpapauna na natin, kapatid na Aldrin, na ang mga ganitong uri ng pananampalataya sang-ayon sa Biblia, sila'y hindi atin. Ayun. Ang tawag sa kanila ay mga mapanirang damo na sumibol sa gitna ng mabubuting trigo. Ano po? Ngayon, sabi ni kapatid na Bernard sa kanilang conversation, teka, anong sekta ka bro, Reke Pineda, if you mind? So, bilang pagkaklaro at bilang klarifikasyon uli na binigay ni kapatid na Ricky Pineda, sabi niya, SDA po ako and I rely on the Bible only. Ayun. So, yun ang kanilang conversions. Actually, kasama ako dito sa talakayang ito, kapatid na Aldrin at mga kaibigan namin sa Impapawid. At sabi pa ni kapatid na Ricky Pineda ay ganito. Ang sinasagot naman niya rito si kapatid na Salvador Espiritu. Ang sabi niya, hindi mo pala alam na ang nakasaad sa fundamental beliefs ay Godhead at hindi Trinity. Ito ay binago noong 2005 in which I disagree. Yun ang paniniwala niya. Paniniwala niya. Na binago ito noong 2005 doon sa ating fundamental beliefs. And sabi niya, for me, the Godhead is enough sa fundamental belief ng SDA at hindi yung salitang Trinity in which is not biblical at wala sa Bible ang salitang Trinity. Okay. So, ito ang dahilan kaya bumangon ang ating paksa ngayong araw na ito. Ang pag-aaral po natin ay part 1 ng paniniwalang Trinity inside the Seventh-day Adventist Church. Ano po? Tama po. Kung ano nga ba ang ating paniniwala. At bueno, kapatid na Aldrin, ating umpisahan ang pag-aaral na ito. Unahin natin yung ating ipinakita na totoo bang noong 2005 ay pinalitan ang doktrinang Godhead tungo sa Trinity. Dito ay pinalalabas ni kapatid na Pineda na noong 2005, before 2005, ang ginagamit nating doktrina ay tungkol sa Godhead. At noong 2005, pinalitan ang ating ang ating fundamental doctrines na Godhead at itinungo ito sa salitang Trinity. Okay? So, ipinakita rin niya dito yung dalawa nating fundamental belief. Yung luma, yung 27 fundamental beliefs at yung bago ay yung 28 fundamental beliefs. At sabi niya, fundamental beliefs of Seventh-day Adventist copyright 1988, yung 27 fundamental beliefs ang tinutukoy niya. Makikita ho ninyo dyan, medyo may kalabuan nga lang, pero makita nyo sa ikalawang doktrina ay Godhead ang nakalagay, the Godhead. Tapos, ipinakita niya rin yung 28 fundamental beliefs natin noong namang 2013. Ang nakalagay naman ay hindi Godhead, kundi Trinity. Pero maalala ho ninyo kanina sa kanyang ipinahayag, ang wika ito ay pinalitan noong 2005. Okay? Pero yung ipinakikita niya rito ay serye ng 2013 na 28 fundamental doctrines natin. At yung ikalawa nga dyan na doktrina ay mabasa instead na Godhead, ang nakalagay na ay Trinity. Dito ay nagkakaroon siya ng kalituhan, kapatid na Aldrin. Pero gusto nating maipakita sa atin pong mga kaibigan sa Himpapawid, may binabanggit si Mrs. White sa Selected Messages, Volume 3, page 17, ang wika niya ay ganito. Sabi niya, I tell you, my brethren, the Lord has an organized body through whom He will work. So dito makita ho natin na, sabi niya dito, sinasabi ko sa inyo mga kapatid, ng ating Panginoon niya ay mayroong organisadong katawan at sa pamamagitan ng organisadong katawan na ito, ang Panginoon ay gagawa. Ano ibig sabihin? Kapag sinabing organisadong katawan, kapatid na Aldrin, ang aral na ito ay hindi bara-bara. Hindi ito pulot dito, tapos pulot doon. Pag merong nakita tapon dito, bago ba, talagang organisadong aral. Aral. At dumaan ito sa isang mabusising mga pag-aaral. Kung may pagbabago mang nagaganap, kapatid na Aldrin. At doon sa Kapitulo 20 ng Aklat ng Gawa,
talatang 28, sasaling ang bagong ang Biblia. Ganito po ang ating mababasa. Sabi ng ating Panginoon, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang inyong kawan. Sa kanila'y iniligay kayo ng Espiritu Santo na mga tagapangasiwa upang pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. So dito makita ho natin na sadyang ang bayan ng Diyos, ang kanyang iglesia ay pinaiingatan. Ano po? Kaya kung may mga sularning panloob sa loob ng iglesia, dapat to yan ay nililinaw sa mga hindi nakakaunawa o doon sa mga nangaliligaw. Sapagkat kailangang ingatan ang iglesia ng ating Panginoon sapagkat ito anya, kapatid na Aldin, ay binili ng ating Panginoon. Ng ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang sariling dugo. At sabi ni Apostol Pablo, alam ko anya na sa pag-alis ko doon sa Gawa 20 verse 29. Alam ko na sa pag-alis ko ay papasok sa kalagitnaan ninyo ang mababangis na na asong gubat na walang patawad sa kawan. Ayun. Minsan talaga mayroong ganitong mga kapatiran na ginagamit ang kaaway. Na ito anyay lumalabas doon din sa loob ng iglesia. Doon anya sa kalagitnaan din ninyo. At ang masaklap nito, sabi rito, ang mga ito ay mababangis na asong gubat, kapatid na Alfred, na walang patawad sa kanyang kawan, doon sa kawan na binili ng dugo ng ating Panginoon. Na ang layunin ng mga ito ay mailigaw din ang ibang makapatiran, at maidako sila sa kamalian. At sabi rito sa pagpapatuloy lamang ng talatang ito, at lilitaw mula sa inyo na ring kasamahan ang mga taong magsasalita ng mga bagay na lihis upang akitin ang mga alagad na sumunod sa kanila. So dito mapapansin ho natin mga kasama na ang dadalhin pong pabalita ng tagapag-ulat na ito ay lihis na aral, kapatid na Aldin. Lihis na aral. At sabi rito, dadalhin nila ito para yung bayan ng Diyos ay aakitin nila para sumunod sa kanila, Brother Aldrin. At makikita rin ninyo doon sa ating unang pinag-aralan na sadyang ang bayan ng Diyos, hindi mo masasabi, kapatid na Aldrin, na ang bayan ng Diyos ay walang kapintasan. Talagang kasama sa tunay na iglesia ang pagiging meron ding mga pasaway sa loob ng iglesia, sapagkat ang iglesia, sabi ng Biblia, ay binubuo ng panirang damo at ng trigo. Opo. Binubuo siya ng panirang damo at trigo. So, sa makatuwid, ibig sabihin, ang bayan ng Diyos ay pinaghalo rin, may nahahalo rin ng mga suwail. May nahahalo rin na mga matitino. Ano po? Kaya, sabi rito, diyan sa kalagitnaan ng bayan ng Diyos na yan, meron diyang lilitaw na kung tawagin ay mga bulaang tagapagturo din. Ang tawagan ng Biblia diyan ay mga lobo. Nang gawain ito ay akitin ang mga membro na tumalikod sa pananampalataya at yakapin ang maling doktrina, kagaya na ling halimbawa, kapatid na Aldin, ng paksa natin ngayon tungkol sa Trinity. Ayun. Kaya nga, kapatid na Fernan, kung tawagin to ng Apostol Pablo sa aklat ng Galacia, mga di tunay na kapatid. Yan. Mga tiktik, gaya ng kanyang paalala, sa Galacia Kapitulo 2, versikulo 4, ang sabi po ay ganito, at yaon ay dahil sa mga hindi tunay na kapatid na ipinasok ng lihim, na nagsipasok ng lihim, upang tiktikan ang aming kalayaan na taglay namin kay Kristo Jesus. Una, magpapasok yan, lihim na aral. Kaya dyan natin pinag-iingat yung ating mga kapatid sa loob ng iglesia.
hindi ko mo nagpapakilalang Seventh-day Adventist member Nakikipellowship pa yan. o ay kapatid na nga sa pananampalataya. Ayun, tama po yan. Ang iba dyan, sabi sa binasa mo, ay mga tiktik lamang Tik-tik sila. talaga. Pero ang totoo, sabi ng binasa mo, hindi talaga natin siya kapatiran. Kapatid, oho. Oo. Kaya, pinag-aaralan natin ang bagay na ito upang maging bukas sa lahat ng mga mag-aaral ng Biblia na mayroong mga naghahasik ng kamaliang turo Ayun. sa loob ng ating iglesia. Na kapag nakita ninyo ang mga maling turo na ito at magturo sa inyo, dapat ho, kapatid na Aldrin, huwag itong tanggapin. Ayun. Ano po? At doon sa papasukin natin ikalawang bahagi, totoo nga bang hindi Trinitarian ang mga pioneering members ng Seventh-day Adventist Church? Okay? So, maganda yung tanong na ito sapagkat sabi ni kapatid na Ricky Pineda, ay sabi niya, sinasagot niya dito si kapatid na Arman Ilagan. Sabi niya, if you will only search sa mga pioneering of the SDA, hindi sila Trinitarian. So, yun ang kanyang paniniwala. Pinipilit niya talaga. Hindi sila Trinitarian. Pero ngayon pong araw na ito, kapatid na Ardin, ipinagpapauna na natin sa ating pong mga kaibigan na yung salitang Trinity sa panahon natin ngayon at sa panahon ng ating kapatid na Miss White ay mayroong magkaibang kahulugan. Ano po? Pero sa pagpapatuloy, sabi doon sa The Trinity Doctrine, ito po ay isa sa mga website ng Seventh-day Adventist Church. At ang sabi diyan yung the really early Ellen White was a Trinitarian. Ganito po ang sagot sa atin ng ating lathalain. Sabi, Ellen Gold Harmon, si Ellen White po yan, was born November 26, 1827. At the age of 9, a stone thrown by a classmate from her school injured her. Sabi dito, the injury inhibited her considerably. The exact extent is difficult to determine. On June 26, 1842, Ellen was baptized and accepted into the fellowship of the Methodist Church. This was the fellowship of her family. So dito, nung June 26, makikita ho natin, siya po ay nabaptize doon sa Iglesia Metodista na siya pong kinabibilangan din ng kanyang family, ng kanyang pamilya. At sabi dito, si Miss White, maging ang kanya pong pamilya, ay kabilang din doon sa mga naghintay noong 1844. Ano po? At sa pananampalataya na kinabilangan ni Miss White na kinasasangkutan din ng kanyang pamilya, sila po noon ay mga Methodist at ang mga Methodist po, kapatid na Aldrin, ay naniniwala sa Trinity. Trinity talaga. So sila ay Trinitarian Church. Ano po? So makikita natin yan. At yan, paniniwala ni Miss White na tungkol sa Trinity ay 1843. Ano po? Sapagkat may mga kasaysayan sa ating iglesia na sa pag-inog ng mga panahon ay nagbago ang paniniwala tungkol sa Trinity na siyang masasaksihan natin ngayong araw po na ito. At sabi pa rito, I have also contend that Ellen White was first of all a Trinitarian, and then she became a Semi-Arian, and later a Trinitarian again. So dito makita ho natin si Miss White nung una ay Trinitarian. Ano po? Sa kanyang pag-aaral ay iniwanan niya yung pananampalatayang Trinity, then nag-focus siya sa pananampalatayang pagiging semi-Arianism. Ano po? At sa kalaunan uli ng pag-aaral ng Biblia, ay napunta uli siya sa pagiging Trinitarian.
Pero gusto nating ipaunawa sa atin pong mga tagapanood ngayon pong umaga, iba po ang Trinitarian na pinangahawakan noon ni Miss White kaysa sa Trinitarian na niyakap niya noong nagbalik siya sa paniniwalang Trinitarian. Ano po? At yan ang iisa-isay natin ngayon pong araw na ito. Kaya meron tayong babasahin na ang title ay The Doctrine on the Trinity among Adventists, na ito ay isinulat ni Gerald Fundy. Meron tanong si Gerald Fundy rito, sabi niya, all our pioneers including Ellen G. White were anti-Trinitarians. So ang sagot po natin doon ay, it is true that the beginning, our pioneering expressed their understanding of the Godhead in anti-Trinitarian terms. So dito makikita natin na hindi naman natin ito itinatanggi. Okay? Sabi dito, it is true na ang atin pong mga pioneering ay talagang mga anti-Trinitarian. Kasi nga doon sa una nating nabasa, unang paniniwala po ni Miss White, siya ay Trinitarian. Then sa pag-aaral, napunta siya sa pagiging hindi Trinitarian, sa Arianism. Then sa takbong yon na hindi siya naniniwala sa Trinity, dito po ipinasok yung tanong na ito. At ito rin yung sagot na during that time, ang ating mga pioneering ay hindi rin talaga sila mga Trinitarian. Bakit? Bakit hindi sila Trinitarian nung mga panahon ito? At nung pagkatapos nito, si Miss White ay yumakapuli sa Trinitarian. Ganito po kasi ang kasaysayan niya, kapatid na Aldrin. Ayan. Doon sa pananampalatayang kinagisnan ni Miss White, doon sa Methodist Church, mayroon silang ganitong doktrina tungkol sa Trinity. There is but one living and true God, everlasting, without body or parts, of infinite power, wisdom, and goodness. So, dito makikita ho ninyo sa atin pong nababasa ninyo sa inyong screen, ang paniniwala po ng mga Methodist Church doon sa kanyang kinabibilangan ng araw, ang Trinity ay binubuo ng true God. At sabi dito, ang true God na ito ay walang body. So, ibig sabihin, wala siyang anyo, wala siyang forma, or part. Sabi dito, wala. Yun ang paniniwala niya nung una. Oo. At hindi lang yan, maging yung mga nakapalibot na pananampalataya sa kanyang paligid during the time, ay ganun din ang paniniwala, kagaya ng Church of England, na meron isinulat, aklat ay 39 articles, there is but one living God and true God, everlasting, without body, parts, or passions. So, ito yung paniniwala dati ni Miss White, at kapag naririnig nila nung araw yung salitang Trinity, ito yung concept na kanilang naiisip. Pag sinabing Trinity, ito yung Diyos na walang anyo, walang forma, so walang parts, walang body. So, ito yung paniniwala ng mga Trinitarian nung una. At hindi lang yan. Iba't ibang pananampalataya ang makitaan ninyo during the time, sa panahon ni Miss White, na lahat iisa sila ng paniniwala. Kagaya nung yung the Westminster Confession noong 1646. But there is but one only, living and true God, who is infinite and being and perfection. Sabi dito, a most pure spirit, invisible, without body, parts, or passion. Even the Baptist, ganun din ang kanilang paniniwala noong 1689. Sabi niyan, who is a most pure spirit, invisible, without body, parts, or passions. So makita ho natin talagang pag naririnig nila yung salitang Trinity sa panahon ni Miss White ng kanyang kinamulatan, ay ang concept ng salitang Trinity noon, ito yung Diyos na walang forma, walang anyo, walang body, no, walang parts. Ano po? At gusto nating makita na ang pag-i-insert ng katotohanan sa loob ng iglesia ay hindi biglaan, kapatid na Ardin. Kagaya doon sa mga apostol. Hindi agad ibinuhos ng ating Panginoon yung mga katotohanan para kanilang makita agad. Hindi sila binulaga ng isang iglap ay ito lahat ng katotohanan, hindi ganon. Kundi habang nagmiministeryo ang ating Panginoon
sa kanyang araw-araw na pagtuturo sa mga alagad, ay unti-unti niyang ipinapasok yung mga katotohanan na dapat matutunan ng mga alagad. Ganon din ang nangyayari sa loob ng iglesia ng Diyos during the time ng ating kinikilalang propetisa at yung mga membro ng iglesia ay kasalukuyang tumatanggap ng mga purong aral mula sa ating Panginoon. Sabi niya doon sa Council to Writers and Editors noong 1946, chapter 4, ang sabi niya rito sa page 37, sa unang parapo, we have many lessons to learn and many to unlearn. God and heaven alone are infallible. So talagang makita natin dito, sabi niya, maging siya inaamin niya, marami pa tayong mga lesson na dapat matutunan. At marami tayong mga aral na hindi pa natin natututunan. Pero ang Diyos ng kalangitan o ang ating Panginoong Diyos ay makapagbibigay ng lahat ng ito. Ano po? Kaya sabi, meron akong nakita, kapatid na Aldin, na sinabi ni Galileo, isang famous inventor at physicist, mathematician, and astronomer. Ang sabi niya ganito, all truth are easy to understand once they are discovered. The point is to discover them. At ito'y totoo ito, mga kaibigan namin sa Himpapawid, na ang katotohanan ay madali lamang naman makita. Kapag ito'y nakita na natin, dapat natin itong yakapin, kapatid na Aldin. Ang mahalaga rito ay na-discover natin ang mga katotohanan pong ito. At isang pagkakataon, ang kapatid na Ellen Harmon ay nakatanggap ng pangitain buhat sa ating Panginoon. Ito ay naitala sa early writings sa pahina 55, 1882 edition. Ang sabi dito, the point of God being without body or parts was a question Ellen White in vision discussed with Jesus. The record it in her first book published in 1851. Ito po ay isa sa mga writings ni Miss White. Ang sabi niya rito na kanyang itinala samantalang natanggap niya yung pangitain, ang wika, I saw a throne, sabi niya, and on it sat the Father and the Son. I gazed on Jesus, countenance and admired his lovely person. The Father's person I could not behold, sabi niya, for a cloud of glorious light covered him. I asked Jesus if his Father had a form like himself. So tinanong niya ang ating Panginoon. And sabi ng ating Panginoon, he said he had. So mayroon siya, sabi niya, but I could not behold it. For said he, if you should once behold the glory of his person, you would cease to exist. So kapag ibig sabihin, kapag maaari siyang mamatay, kaya hindi niya makita. Pero ang mahalaga rito, nakita natin, nang tinatanong niya, sabi niya, ang ama ba ay wala ba siyang form, kagaya mo? Pero dito nakikita natin, sabi ng ating Panginoon, meron siyang form. May form. Kaya ang paniniwala natin, kapatid na Aldin, sa Trinity or Godhead, iba sa paniniwala na niyakap ni Miss White nung araw. Noong una, ang paniniwala niya, pag sinabing Trinity, ito ay Diyos na walang forma, walang katawan, walang anyo, walang parts. Pero ang ipinakita ng ating Panginoong Diyos, ang liwanag na ito sa pamagitan ng pangitain kay Miss White, ay napagtanto natin na ang Diyos nga pala ay mayroong forma. Matatandaan din natin doon sa Kapitulo 1 ng Aklat ng Henesis, kapatid na Adrin. Ang sabi niya, lalanginan niya natin ang tao ayon sa ating wangis at ayon sa ating larawan. So, ibig sabihin, meron talagang forma. May larawan talagang ating Panginoon. At meron siyang body na kung makikita ho ninyo, tayo ay nilikha sa pamagitan ng kanyang larawan at sa pamamagitan ng kanyang uwangis. Ano po?
At isa pa, nang matanggap ng ating propetisa ang pangitaing ito, ay merong pagkakatala noong June 1999 na ang pangyayari ay naganap noong 1892 o itinala noong 1892 sa pamagitan ng atin pong Bible Student Library Series. Ano po? Na tungkol doon sa Trinity, sabi niya, the first positive reference to the Trinity in Adventist literature appeared in the Bible Student Library Series in 1892. The Bible Student Library was a series of pamphlets designed for the public containing brief and pointed essay on Bible doctrines in the fulfillment of prophecy and other aspect of SDA teaching. Sabi diyan, pamphlets number 90 was entitled The Bible Doctrine of the Trinity. So dito makikita ho natin sa pamphlet na ito, itinuturo na natin ngayon yung tungkol sa Trinity. Kaya nga sabi nung ating talain kanina na binasa, nung una si Miss White ay niyayakap niya yung Trinity na without form, Walang anyo. Then after that, nang pinag-aaralan niya ito, tinalikuran niya yung paniniwalang yon. Kaya sa isa nating serye, nakita natin, yung mga pioneering natin ay hindi sila mga Trinitarian. Kasi nga kapag naririnig nila yung salitang Trinity, ang pumapasok sa isip nila, yung Trinity na nakagisnan doon sa paligid nila nung araw. At sa liwanag na natanggap ni Miss White, tinanggap natin ang bagong katotohanan tungkol sa Trinity na ang Diyos ay mayroong forma, mayroon siyang form. Ano po? At ito ay napalathala na rin natin sa Bible student. Marahil ang literature natin ito ay hindi nabasa ni kapatid na Pineda. Kaya at nung kanyang makasama, actually hindi lang siya ang nagtuturo nito, marami yan sila. Marami yan sila. No, marahil hindi nila nabasa ang kasaysayan natin ito, kaya ganun na lamang sila kung bumatikos. Agad-agad na magpasya. Yes, ganun sila ka-agresibo na magpasya, na magturo ng maling aral na hindi nila talaga pinag-aralan yung ating kasaysayan. Kabuuan ng istorya. Yung kabuuang istorya ng ating pong pananampalataya. Na ngayon, pagkalipas ng ilang panahon, 1898 ay sabi rito ay the period from 1898 to 1913 saw an almost complete reversal of Adventist thinking about the Trinity. Ayan, nevertheless, the publication of Ellen White's Desire of Ages, ito isa nating aklat, in 1998 became a continental divide for the Adventist understanding of the Trinity. Kaya makikita na ho natin dito ay nakikita na ho natin yung mga katotohanan tungkol sa Trinity. At meron tayong isa pang lathala, yung The Advent Review. Opo, noong April 12, 1877. Makikita na natin dyan na isa na sa mga teaching na ating tinanggap, opisyal nating mga katuruan, yung patungkol sa Trinity. Sabi dyan, do we not all agree that in the providence of God, special light is now being given? So merong special light na tinutukol dito, kapatid na Aldrin, upon the subject of the second advent near, the kingdom structure of the wicked. Medyo malabo lang yung pagkakatala natin dito, pero I think na nababasa ito ng atin pong mga kaibigan. At isa na dyan yung ginuhitan na natin yung the doctrine of the Trinity. Yon, isa pa yung the law of God, yung God Holy Sabbath, at marami pang iba. All Adventists, sabi dito, all Seventh-day Adventists will agree in these things. So, kaya mula noon ay tiniyayakap na uli natin ang paniniwala tungkol sa Trinity sa iba nitong kahulugan. Ayun. Sa ibang anyo nito. Hindi na yung dating kahulugan.
Kaya ngayon, kapag ang mga Seventh-day Adventist na ang nakakarinig ng salitang Trinity, ang pumapasok sa ating isipan, yung makabagong kahulugan na ipinakita ng ating Panginoon na ang Diyos ay mayroong forma, may anyo, may anyo. body. Hindi na tayo doon sa ang Walang Diyos anyo. walang anyo, walang forma. Ito rin kumisang kapatid na Aldin. Dito namamali yung iba nating mga kapatiran sa labas ng ating iglesia. Ayun. Akala nila kapag sinabing Trinity, pareho tayo ng paniniwala ng iba. Oo. Oh, hindi nila nalalaman na iba pala yung ating pananaw tungkol sa Trinity. Okay, itutuloy ko muna kapatid na Aldrin. Doon sa 1901 edition ng manuscript na sinulat din ni Miss White sa page 145. Sinabi niya noong 1901, the eternal designate of the Trinity, the eternal heavenly designate, God and Christ and the Holy Spirit, arming them with more than mortal energy, would advance. So forth, makikita natin dito talagang nasa atin na ngayong doktrina at sa mga sulat ni Miss White yung paniniwala tungkol dyan. At 1980, ito na, lumabas na yung ating statement ng ating fundamental beliefs at naitala na ito sa ating church manual. Doon sa number 2 ng ating doktrina, makita ninyo, nakalagay sa screen yung section 3, ang title ay Godhead. Pagkatapos sa number 2, the Trinity. Akala kasi nila ay pinapalit-palitan natin yung doktrina. Dati Godhead, ngayon Trinity. Noong 2005, Trinity na. Before 2005, Godhead pa. Hindi nila alam. 1988, doon po sumunod nating mga tinalakay kanina, yung salitang Godhead at saka Trinity, malaon na nating ginagamit ito ng salitan, no? ng palitan. Pero isa lamang ang ating tinutukoy doon. Para sa atin kasi ang Godhead at Trinity, kapatid, ay almost ginagamit natin ng palitan para ipantukoy doon sa talagang kalagayan ng ating Panginoong Diyos. Ayun. Ano po? Doon sa Review and Herald, ganun din, noong October 9, 1913. Makikita po ninyo dyan, nakasama na ng ating pananampalataya ang salitang Trinity. Kaya hindi totoo, kapatid na Aldrin, na binago natin ang paniniwalang ito ng 2015 at ng 2005. Ano po doon sa ating doon sa binabanggit ng ating kaibigang Pineda at doon sa kanya pong mga kasama. Ano ho, ang paniniwala po sa Trinity, sa makabago nating kahulugan ay ating niyakap bago pa ang 2005. In fact, ito ay isa nating nababasa na ito ay 1913 po ito, kapatid na Ardin. 1928, ayun. So, meron na tayo ulit. Ganon. At lagi na nating nababasa sa ating mga latalain na ipinakikita na yung paniniwala natin sa Trinity. Opo. At ang Trinity na yan, baka malito ang ating kapatid, sa bagong kahulugan. Ayun. Okay? Wag ipagkamali ng ating pong mga taga-subaybay ngayon ng Trinity na ating pinaniniwalaan ay Trinity na kinagisna nila Miss White noon. Hindi po. 1930, 1931, ayun. Sa ating fundamental beliefs, andyan ang ating paniniwala that the Godhead or Trinity. So talagang ginagamit natin ito, yung dalawang katagang ito, yung Godhead at saka Trinity ay pinaniniwala na ng ating pong iglesia. At isa pa, ayan, the term Trinity, ito ay website natin, has been found in a most 15 way of referring to the one God who has revealed himself in the scripture as Father, Son, and Holy Spirit. The concept suggests that within the one essence of the Godhead are we distinguished three persons who are neither three parts nor three modes of God but co-equally and co-eternally God. So ito po yung atin pong inyong mababasa sa atin pong mga latalain. At lumabas noong 1931, yung sinasabi natin kanina, yung yearbook. Ano po? Sa yearbook na ito, na ipinablish ng Review and Herald, mapapansin mo, kapatid na Ardin, ang date niyan ay 1931. Sa pahina 300,
79, makikita po nyo sa ikalawa nating doktrina yung that the Godhead or Trinity. Ayun. Kaya makita ho ninyo, pareho natin ginagamit yung salitang Godhead at saka Trinity. Siya panibago nitong kahulugan. Kaya sabi ni Miss White sa kanyang aklat na Evangelism sa page 615, there are three living persons of the heavenly trio. In the name of these three great powers, sabi niya, sino-sino ito? The Father, the Son, and the Holy Spirit. Ayun, makikita po ninyo na ito ay isang katotohanan ito, kapatid, na hindi mapapasubalian ng talagang nag-aaral ng Biblia, na talagang meron pong tatlong persona na binubuo sa Godhead or doon sa Trinity. At sa question and doctrines natin, makita niyo ganun din yung the Godhead or Trinity. Talagang ito'y marahil tad na tayo ng mga referensya at sapat na ito para makita ng ating mga kababayan na hindi totoo yung sinasabi ni kapatid na Pineda at ng iba pa niyang mga kasama na ang ating mga pioneering ay hindi naniniwala sa Trinity. Yeah? Pero pinapaunawa natin, totoo yun nung una. Pero nung matuklasan na nila, nung maunawaan nila. Yes, nung maunawaan sa pamamagitan ng pangitain na pinagkaloob kay Miss White, yun, niyakap natin ang panibagong kahulugan ng Trinity at hanggang ngayon nananatili ito sa atin pong pananampalataya. Kaya kahit sa ating mga bagong church manual, ay makita ho na ninyo ang paniniwalang yan na the Trinity. Medyo bibilisan ko lang ng konti, kapatid Alvin, ano? Kasi kung sa bagay, nakikita naman na yan sa ating screen sapagkat ang ating oras ay sadyang nagtutumulin. Ano po? Ayan. Sa atin pong, sa inyong mga screen, makita ho ninyo ang paniniwala ng Seventh-day Adventist sa atin pong mga website. Ayan, God, Trinity. At ito ay ipinakikita sa atin bilang immortal or powerful and all-loving. God is a relationship of Father, Son, and Holy Spirit. So ito ang paniniwala na pinaninindiganan ng Seventh-day Adventist Church. Kaya doon sa sulat uli ni Miss White sa Evangelism, the eternal designate of the Trinity, the eternal heavenly designate, God and Christ and the Holy Spirit. Ano po? Yan ay binubuo ng ating paniniwala tungkol sa Trinity. Kaya sabi pa ni Miss White sa Life Sketches noong 1913, sa magkasunod na pahina 437 at 438, sabi niya, I am encouraged, all blessed, as I realize that God of Israel is still guiding His people and that He will continue to be with them even to the end. Kaya hindi pinababayaan ng ating Panginoon ng kanyang iglesia. Kapag ka mayroong mga aral na dapat matutunan ang ating pong iglesia, ay patuloy itong ipinahayag sa ating kalagitnaan at ito ay pinag-aaralan at tinatanggap ng ating pong iglesia kapag totoo ang aral na ito. Pero kapag ka mayroong mga mali, ito ay dapat na iwaksi. Kagaya ng paniniwala ni kapatid na Pineda, ay wag ho ninyong tatanggapin, mga mahal ho naming mga kaibigan, sapagkat hindi ho sa Diyos galing ang turo na yan. Meron ho na tayong tinanggap na aral mula sa atin pong mga tagapagturo nung araw. At ito ay nabuo naman ito, kapatid na Ardin, hindi sa sarili nating interpretasyon. Kundi bunga ito ng revelation na patnubay, gabay ng Diyos. Yes, nagaling sa Panginoon. At dahil din ito sa pag-aaral nila ng banal na kasulatan. Hindi kasi tayo basta-basta gumagawa ng doktrina nang hindi kasangkapan ang banal na kasulatan. Tama po. Sabi ni Apostol Pablo, huwag kayong magsisihigit sa mga nakasulat dito. Kaya kung ano yung mga katotohanang nakita sa banal na kasulatan, yun ho ay pinapag-aralan at pinapraktis sa loob ng pananampalatayang Adventista. Ayun. Oo. At ang Biblical Trinity nga na atin pong tinatanggap ngayon, hindi Trinity ng
ng Roman Catholic Church on Trinity Oo, ng gaya ng Methodist. Hindi ganon. pagbintang nila sa atin. Kundi ang ating pinaniniwalaan, yung Trinity ipinahayag kay Miss White, na ito naman ay paniniwalang nasa Biblia na ang Ama ay isang bukod na persona. Mhm. Yun pong Ama, hindi siya yung anak. Ayun. Oo. At yung Yun anak, pala yun. hindi rin siya yung ang ama. Ama. Ayun. At yung Ama at ang anak, hindi rin siya yung Holy Spirit. Ayun. Sila ay magkakahiwalay, magkakaiba silang persona. Ayun. Mhm. Pero bagamat sila ay magkakahiwalay na persona, sila po ay iisang Diyos. Diyos. Ang Ama ay Diyos, ang banal na Espiritu ay Diyos, ang anak ay Diyos din. Ito yung Trinity na binabanggit Tinuturo sa atin, itinuturo sa Biblia. atin ng Biblia. Yeah. Ano po? Ngayon, sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral, Mhm. ay talakayin natin yung pangatlo. Pagsasabayin ko na ito, kapatid na Adin, yung Aha, pangatlo sige. at pang-apat na 6 lamang naman ito. Mhm. Yung pangatlo at pang-apat na tanong ay, totoo bang ang Trinity ng Seventh-day Adventist Church ay tatak ng hayop? Medyo mabigat ito, paratang na ito. Oo. Totoo rin bang Mabigat ito talaga. ay doktrinang mula sa pagano? Iyan kasi ay lumabas sa pamagitan ng isang nakakausap natin sa forum doon sa tamang doktrina na sa katauhan ni Evangelist Bro John Baribar. Nang sabi niya ang 666 ay ganito niya ipinahayag. Ito ay sagot niya sa akin. Sabi niya, Brother Fernando Camacho Jr., hindi mo talaga alam, kapatid, ano ang pangalan ng hayop o pangalawang hayop? Ang pangalan nito ay Trinidad. Ano mo, hinahanap ko kung saang paniniwala niya ito hinugot sa Biblia. Saang sita, Oo. saang teksto. Palagay ko, kapatid, pag hinanapan ko ito ng talata sa Biblia, mamimilipit ito. Walang maipapakita. Walang kapatid na mapapakita ito. Mhm. Na yung Trinity, ay pangalan ng hayop. Di ba? Hindi ko alam paano. Malabot. Oo. Dito pa lang, dito lang, mapupuntusan na natin siya, kapatid natin eh. Na hindi ito itinuturo ng Biblia. Kailanman, kapatid na John Balibar, Mhm. at mga kapatid namin na kasama natin sa pag-aaral ngayon, Mhm. wala ho kayong mababasa sa Biblia. Kahit sa original na salin pa ho. Opo, na Bumalik ang siya. Trinidad ay pangalan ng hayop. Wala pong ganun. Wala. Ito'y maliwanag na nagawa-gawa lamang ng mga tagapagturong ito. Ayun, Para- makapamuntos lang. Makapamuntos na para mailigaw yung tao sa katotohanan. Mhm. Kaya Tama sabi po. pa rito, at ang larawan nito ay ang maling doktrina kung sino ang Panginoong Diyos. Lahat ng naniniwala nito ay sumasamba sa hayop. Kita ho ninyo, kung talagang manalita ang taong ito, makikita ho ninyo, kulang ho sa pag-aaral ng banal na kasulatan. Salat sa kaalaman. Oo. Kasi kung alam niya ang kabuuan ng Biblia, kung alam niya talaga ang tunay na katuruan sa Biblia, hindi niya sasabihin ang ganitong mga detalye ng kanyang mga pangungusap. At ito pa ang kanyang sinabi. Akala kasi nitong mga tinatakan ng pangalan ng hayop o Trinidad, close and open parenthesis Akala kasi nitong mga tinatakan sa pangalan ng hayop, yung Trinidad, yung pangalan ng hayop, at sumasamba sa larawan, yung larawan, sabi niya, ito yung maling pagkilala sa Diyos, nito ay iba ang Panginoon at iba rin ang Diyos. Talagang ini-insert niya rito, yung pangalan ng hayop na yan ay Trinidad. At yung sumasamba sa larawan, yung maling pagkilala sa Diyos. Yan. Kaya, bumangon yung ating tanong na totoo bang ang Trinity ng Seventh-day Adventist Church ay tatak ng hayop? At totoo rin ba na ito ay mula sa pagano? Yun, isinama ko na yung portion na yon. At gusto kong makita ho ninyo ang isinulat ni Norman Geisler sa kanyang Baker Encyclopedia of Christian Apologetics sa pahina 730. Ganito ang wika niya. The Trinity is one of the great mysteries of the Christian Church. At totoo naman ito, kapatid, na ito ay isang great mysteries sa pananampalatayang Kristiyano. Ano po? At
Marami nga kapatid ang nag-aaral ng Trinity, pero hanggang ngayon ay hindi nila makita, Lito pa rin sila. ay lito pa rin sila. Lito. Oh. Sapagkat may binabanggit din naman, Brother Aldrin, ang Biblia sa 2 Timothy chapter 3 verse 7 na ang wika diyan, kung yung nakita mo kapatid natin, sa 2 Timoteo chapter 3 verse 7. Ayun, ito po. Ang Makikisuyo, sabi, oo. na laging nagsisipag-aral at kailan paman ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan. Yun. Yun ang isang kinatuparan sila. Oo, kaya makita ho natin kapag ka hindi mo kasi ipinagkaloob yung iyong buong buhay sa Sa Panginoon. Diyos. Yung iyong kalooban, hindi ka humihingi ng tulong sa Kanya para maunawaan ito. Kahit anong pag-aaral mo kapatid ng banal na kasulatan, hindi mo maaarok, hindi ka makakarating sa pagkaalam ng katotohanan. Kasi, kailangan mo ng patnubay ng banal na espiritu. Tama po. Kailangan mo ang ating Panginoon para maunawaan mo yung mga bagay na ito. Ano ho? At sabi doon sa aklat ng Mateo chapter 13, at sumagot siya at sinabi sa kanila, sa inyo ipinagkaloob ang mga kaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng langit, datapwat hindi ipinagkaloob sa kanila. So meron pala talagang pinagkakalooban, meron ding hindi pinagkakalooban. Hindi kung saan-saang samahan. Opo. Ang pinagkakalooban, syempre, natural dito, kapatid na din, yung bayan ng Diyos. Pero kung ikaw ay magtatayo ka ng sariling iglesia na salungat sa pananaw ng ating Panginoon at kahit makita mo yung ibang liwanag, ayaw mo naman tanggapin, ay hindi nga sa iyo pagkakaloob. May binabanggit sa atin ng Biblia na ang perlas ay hindi dapat itapon sa mga baboy, baka ito yurakan. Ano ho? Kaya merong sadyang mga pinagkalooban ng hiwaga ang ating Panginoon. At ito ay pinagkaloob sa kanyahong bayan. Kaya, Brother Aldrin, kung merong higit na nakakaunawa sa katuroang Trinity, yun ay walang iba kundi ang Seventh-day Adventist. Ano po? At kaya ito yung lagi nating pag sa mga Bible study, sa mga Bible exposition din na ating ginagawa, sa mga crusade, ay nasa atin ang tunay na katuruan patungkol po sa Trinity. Ano po? Ang tawag ho natin, mga kapatid, kasi hindi lamang tayong mga Seventh-day Adventist ang mayroong Trinity. Meron din ang pagano. Ang tawag ho natin dyan ay the counterfeit of Satan. Ayan. Kumbaga, ang tunay na turo tungkol sa Trinity, ito'y tinatapatan din ni Satanas. Kaya nga, counterfeit. At ang isa na dyan ay, ito, makikita ho ninyo, yung Trinity ng... Sa larawan nila. Yes, ng Hindu. Yung si Brahma, Vishnu, at sino yan? Si Shiva. Ayan, yan ang mga Trinity ng Hindu na inilarawan nila sa mga ganitong kalagayan. Hindi ganyan ang Trinity na ating mga Seventh-day Adventist. Ayan. Yan yung mga larawan ho na yan. Yan ang paniniwala ng mga pagano. Yan po ang counterfeit na ginagawa ho ng atin pong kaaway na dyablo para lituhin ang mga tao. Yan. Kaya akala ho nila pag sinabing Trinity, naniniwala ang Seventh-day Adventist sa Trinity, akala nila ang paniniwala natin Trinity galing sa pagano. Pero ang totoo hindi po, may sariling paniniwala ng pagano, may sarili ding paniniwala ng Trinity. Tayong mga Seventh-day Adventist. Opo, hindi natin kinuha yan sa pagano. Hindi tayo naniniwala na ganito ang itsura ng ating Panginoong Diyos. Hindi ganyan. Opo, kaya naniniwala pa rin ako sa kasabihan, kapatid Aldin, silang nangamamali sa diwa. Kung ipagkakalob lamang nila ang kanilang sarili sa Diyos, makakarating din sila sa pagkaunawa. Ano po? Kaya mga kaibigan, huwag ho ninyong ipagbibintang, ipagkakamali, na ang aming paniniwala ng mga Seventh-day Adventist tungkol sa Trinity ay paniniwalang galing po sa pagano. Hindi po totoo yan. Ayan. Ito rin, ang paniniwala tungkol kay Tammuz, Nimrod, at kay Semiramis, na si Semiramis ay sa magitan ng Holy Spirit Anya. Ayun. Pero hindi ito ang paniniwala nating mga Seventh-day Adventist. Ayan. So, tinatagtad ko na ito, kapatid, ng mga larawan
ng mga pagan trinity para makita nila. Akala ko kasi nila hindi natin alam na mayroong trinity rin ang mga pagano. Akala nila inosente tayo sa mga ganitong paksa ng pag-aaral. Hindi ho nila alam na hindi na ito lingid sa atin at matagal na natin itong sinagot. At matagal na natin itong naipaglingkod sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Yan, kaya sa panahon ng mga pagbabible study natin sa kanila, ay alam na nila na mayroong Trinity ang pagano, iba ang kanilang paniniwala sa Trinity, iba rin ang paniniwala ng Roman Catholic Church, iba rin ang paniniwala ng mga Methodist, iba rin ang paniniwala, ang konsepto ng Seventh-day Adventist ukol sa Godhead or sa Trinity. Ayan. At ito pang iba't ibang mga pangalan na kinakasangkapan ng pagano para ipakita ang kanilang Trinity. Ayan. At pwede nila itong kopyahin, ulit-ulitin nila ang panunood sa atin pong paglilingkod na ito sa kanila. Pwede nila i-post. Yes, upang makita nila na iba ang paniniwala ng mga pagano at iba rin naman ang sa atin. Ayun. Ang tawag ho natin dito, hindi ito authentic, kapatid. Ito ay fake. Hindi siya authentic. Hindi siya totoong doktrina, ito ay fake. Na kagaya ho yan, walang ho pinag-iba yan sa aral ng Sabat at ng Sunday. Kung ang bayan ng Diyos ay mayroong tanda na Sabat, ito ay mayroon ding counterfeit ang kaaway, at ang kaaway naman o ang diablo, ang counterfeit naman niya doon sa tanda ng Diyos, doon sa Sabat ay ano naman, yun ang mga araw ng linggo. Ganito rin ang sa Trinity. May counterfeit din ang kaaway sa paniniwala ng Trinity. Kaya tawag natin dyan, the counterfeit of Satan. Okay, at panlima, totoo bang hindi mababasa sa Biblia ang salitang Trinity? Ayun, kasi para sa kanila kapag hindi ito nabasa hindi na totoo. Hindi na. Ngayon, hinango din natin ito doon sa sinasabi ni Ricky Pineda. Ayun. Doon sa sabi niya, at hindi yung salitang Trinity in which is not biblical at wala sa Bible ang salitang Trinity. Sabi niya, ang sa akin kapatid, kung ito ay pinag-utos ng ating samahan, ang tinutukoy niya yung General Conference, hindi ako susunod. Kasi hindi yan ang itinuturo ng Biblia. At Godhead ang itinuturo na nakatuon lamang sa ating Panginoong Hesus. At wala nga iyan, salitang Trinity sa Biblia. So, bakit ko gagamitin ang salitang yan kung wala naman sa Biblia? So dito nabubulagan ang atin pong mga kaibigan. Actually, isa lang, gaya na ating sinasabi, isa lamang si kapatid na Ricky Pineda sa mga nagtuturong ito. At nais natin sa pamagitan ng pag-aaral natin ito na makita ni kapatid na Ricky Pineda ang mali niyang daladalang aral at ng iba pa niyang mga kasama. At ating din dalangin na maging ang ating pong mga kapatiran ay wag magpahulog sa ganitong maling paniniwala. May babasahin ka, kapatid Aldrin? Sa makatwid, Brother Fernan, ang totoong Seventh-day Adventist na ating mga kapatid ay talagang naninindigan sa aral ng Trinity. Opo. Kaya merong babala po ang Apostol Juan sa mga ganyang uri na nagpapakilalang kapatid. Dito po sa ikalawang 1, sa kapitulo 1, isang aklat lang ho yan. Sa 8 hanggang 10 ay may ganito pong nakasulat. Mangag-ingat kayo sa inyong sarili upang wag ninyong iwala ang mga bagay na aming pinagpagalan, kundi upang tanggapin ninyo ang isang lubos na kagantihan. Opo. Ang sino mang nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nananahan sa aral ay kinaroroonan ng Ama at gayon din ng Anak sa 10. Kung sa inyo'y dumating ang sino man at hindi dala ang aral na ito, ay wag ninyong tanggapin sa inyong bahay at wag ninyo siyang batiin. Ang paniniwala pala sa makatwid, kapatid na Fernan, ang isang tunay na lingkod ng Seventh-day Adventist Church ay nananatili tayo sa aral ng Trinity. Mali yung binabanggit ng kapatid na Pineda po ba yun? Opo. Kapag merong lihis na aral, sabi ng iyong binasa, huwag tatanggapin. Kaya sa mga kapatid namin, mag-ingat po tayo sa ganyang uri na mga klaseng pangangaral. Ito'y silo ng kalaban. Binabanggit pa nga ito, kapatid na Fernan, sa aklat ng Judas, mga batong natatago sa ating pagpipiging.
dito sa kabanatang 12. Aba, maganda Ang yan. mga ito'y pawang mga batong natatago Mm. sa inyong piging Ito yun. ng pag-iibigan. Mm. Nagtatights din eh. Oo nga. Nag-offering din. Oo nga. Aktibo rin, ano? Ayun, totoo, kapatid na pera. Marami pa siyang tungkulin. Oo. At isang mabagsik pa nito, elder pa ito eh. Oo. Minsan, mga elder pa Yes, ang totoo pinanggagalingan. Oo. Kaya mga kapatid, pinagkalooban tayo ng ating Panginoong Diyos ng discerning spirit. Opo. Alam natin ang pananampalataya sa Iglesia Adventista na tayo po ay naninindigan sa paniniwalang Trinity. Opo. Tinatalakay natin, kapatid Mhm. na din ang paksang ito upang mamulat ang ating mga kapwa At kapatiran. mapag-ingat Yes. sila. Mhm. Kapatiran sa loob ng iglesia para Mhm. sila ay maging maingat Ayun. sa pagtanggap ng mga maling turo. Mhm. At at the same time, doon sa mga kapatid natin na nasa labas ng iglesia ay maunawaan din ho nila na hindi ko kung minsan kasi nalilito sila, Totoo. magpapakilalang Seventh-day Adventist. Mhm. Pero ang daladalang turo, Na hindi iba naman Trinity. talaga. Mhm. Oneness pala. Lalo na yung ating leksyon ngayon, Oo. yung Kaya- tinatalakay doon yung kadyosan. Nako, Yes. ipapasok po yan. Oo. Kaya akala nila, kaya kung minsan makita nyo sa forum, pinapaskil nila, Mhm. Seventh-day Adventist versus Seventh-day Adventist. Nako. Pinagkukontra nila. Opo, pero Mhm. ang katotohanan niya, mga kapatid, Mhm. yan po ay mga hindi namin kapatid sa pananampalataya. Mhm. Yan ay nagpapanggap lamang, kagaya nung binasa mo Oo, kanina. bula ang kapatid. Sila ay mga bulaan na nagpapanggap, na inililigaw ang ating pong mga kapatiran Mhm. para maibaling sa likuran. Ano po? At kaya nga patuloy na nananindigan po ang ating pong samahan doon sa Trinity, Mhm. sa makabago nitong anyo, sa pamagitan ng pag-aaral ng banal na kasulatan at sa ipinakita sa ating kapatid na Ellen White. Ito yung ating pinanghahawakang Trinity. At gusto ko ring mabasa ninyo ang sinasabi ni Norman Geisler doon pa rin sa Baker Encyclopedia of Christian Apologetics sa page 730, yung basis for the Trinity. Sabi niya, while the word Trinity does not occur there, the concept is clearly taught in the Bible. So dito, kapatid natin, makita natin, Mhm. at naniniwala ako rito, bagamat hindi mababasa, tuwiran ko na natin sasabihin, hindi talaga mababasa yung salitang Trinity sa loob ng Biblia. Pero kagaya ng sinabi ng Norman Geisler, kahit hindi ito mababasa sa Biblia, pero yung katotohanan nito, yung concept nito, ay itinuturo ng Biblia. Ayun. Hindi kasi tayo nahihirati doon, kapatid na Aldrin. Mhm. Kailangan lagi mong mababasa ng letra por letra Hindi po. Mhm. para masabi mong totoo. Oo. O, para bang si K.L. Soriano, kapag Oo. umano, dapat letra por letra ang nababasa. Pero hindi ganon ang tinuturo ng Biblia. Ano po kagaya halimbawa? Magbibigay ako ng halimbawa. Ikaw ba, kapatid natin, naniniwala kang nang bininyagan ng ating Panginoon doon sa ilog ng Jordan, siya ay nabasa? Opo. Naniniwala ka? Oo, kasi nilibog, Mababasa mo ba sa Biblia na siya ay nabasa? Hindi ho. Nilubog lang. Mhm. Nilubog. Oo. O, Dahil doon sa paraan, Oo. nilubog, Kaya tayo naniniwala. na nabasa talaga. Pero walang letra por letra. Walang teksto nga. Oo. Yun ang ating ibig sabihin. Yun. Kahit hindi ho natin mababasa ng letra por letra, pero yung konsepto nito, Sumasampalataya tayo. oo, yung konsepto nito, makikita mo sa Biblia, itinuturo ng Biblia. Kaya nang inilubog ang ating Panginoon, kahit hindi mo siya mababasa ng letra por letra siya nabasa, naniniwala tayo na siya ay nabasa. Ayun. Mhm. Ganito rin ang paniniwala sa Trinity. Ayun. Kahit hindi mo siya mababasa ng word for word o ng letra por letra, pero yung concept ng Trinity ay nasa Biblia, Kapaloob. dapat mo itong paniwalaan. Ayun. Kasi nga, yung salitang Trinity, kapatid na din yan ay kinumpose na salita Mhm. ng mga scholar para kapag naririnig ng isang tao, ay alam niya yung ibig, alam na niya kagad yung concept ng ibig sabihin. Mhm. Halimbawa, nakarinig ka ng salitang theology. Hindi mo yung mababasa na letra por letra sa Biblia. Pero pag narinig mo yung theology, alam mo na yung tinutukoy nito. Mhm. Pag marinig mo yung terminong angiology o yung hamartiology, so alam mo na kung ano yung tinutukoy niya. Narinig mo yung criminology
Alam mo na Alam mo na. kung ano yung pinag-aaralan ng tao na yun. Yes. Pag narinig mo yung salitang Trinity, alam mo na rin kung ano yung yun. Ito yung mga salita na ang tawag diyan na kinumpose ng mga Bible scholar na pag narinig mo ito, alam mo na kagad kung ano yung ibig sabihin. Ayun. Kaya hindi masamang maniwala sa Trinity. Bagamat hindi mo ito mababasa sa Biblia. Ayun. Ang malaga nito, yung concept ng salitang Trinity ay makikita natin sa Biblia. Sabi nga rito, the word Trinity comes from Trinitas, a Latin abstract noun that most literally means threeness. Or sabi nga, or the property of occurring three at once, or simply put three are one. Yan. At ito ay unang naitala, unang i-record noong 200 AD sa magitan ni Tertulliano. Pero gaya na ating sinasabi, bagamat ito ay lumabas noong 200 AD, ang concept natin sa Trinity ay iba sa concept na pinaniniwalaan ni Tertullian. Kaya ang atin lamang point dito, yung word na Trinity, kapatid na Adrin. Kaya ngayon, ito na. Pang-anim. Yung pang-anim, yung kahulihan nating At ang wika, ang ating tanong dito ay gaano katotoo na ang Trinity ng Seventh-day Adventist Church ay turong minana sa Roman Catholic Church. Doon lang sa mga previous nating pinag-aralan, kapatid na Aldrin, ay yun sapat na basihan, ebidensya para makita ho natin na ang ating pananampalataya ay hindi natin kinuha sa turo ng Roman Catholic Church. Hindi rin natin kinuha ito sa turo ng Methodist Church o ng Baptist Church. At lalong hindi natin ito kinuha sa turo ng mga pagano. Tayo ay may sariling paniniwala tungkol sa Trinity. Ganito ho ang inyong mababasa sa isa sa aming mga lathalain ng title ay The Doctrine of the Trinity Among Adventists na isinulat ni Gerald Tandy. Okay, medyo malabo pero ganito. The doctrine of the Trinity is Catholic Catholic, tapos close and open, papal, in origin. Ganito ang ating sagot. The historical records give us a different picture. Through the concept of the Trinity is scriptural, and the doctrine was formulated at the Ecumenical Council of Nicaea, etc. and so on and so forth. Medyo nahirapan lang ako magbasa, kapatid na Aldrin, dahil maliliit. Pero pag ito inulit-ulit ng atin pong mga tagapanood, ay at ipopost nila yung video na ito. Pwede nila yung kopyahin, at yan po ang nakalagay. Makikita ho ninyo na the claim that the Trinity, na this clearly, doon sa huling bahagi, this clearly contradict the claim that the Trinity is of Roman Catholic origin. Hindi po natin ito minana sa Roman Catholic Church, kapatid na Aldrin. Ngayon, gusto kong isama na rin natin dito na how many is God. Pero ang pinakadetalye na ito nasa part 2 natin. Okay? How many is God? Para lamang sa kapakanan ng atin pong mga kapwa mananampalataya, mga bagong mananampalataya, mga bagong nagsusuri, mga kagaya ni kapatid na Ricky Pineda at ng iba pa niyang mga kasama. How many is God? Okay? Doon din sa isang ipinost ni kapatid na Jairus Barrero doon sa Flock of God. Sa Flock of God, isa rin itong forum, close forum. Sabi niya, to all Trinitarians, kung si Ama ay Diyos, si Anak ay Diyos, at si Holy Ghost ay Diyos din, ilan na ngayon ang Diyos? Yun. Kaya diyan natin ipinapasok yung ating pag-aaral ngayon. At makikita ho din ninyo doon sa post ni Ricky Pineda, meron siyang pag-uyam, may pagtuya ho siyang ipinost. Sabi niya doon sa larawang ipinakikita niya rito na kumbaga yung si Jesus Christ ay 1/3 ng Ama.
Ayan, makita ho ninyo dyan na para bagang ang Diyos ay pinaghati-hati sa tatlo. Mhm. Oh, may yung one-third niya, ayun, hati-hati sa tatlo. At namamali siya ng unawa, sabi niya, the Trinity is true and God is three. So, akala niya, paniniwala nating mga Seventh-day Adventist, ang Diyos natin ay tatlo. Mhm. Pero hindi ho ganun ang paniniwala ng Seventh-day Adventist. Hindi ho kami naniniwala na ang Diyos ay tatlo. Kahit kung saan kayong pumunta, naming mga latalain, naming doktrina, wala ho kayong mababasa ng aming Diyos ay tatlo. Meron mga mathematical illustration na mga binabanggit ang atin pong mga kaibigan. Kung yung Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos, ang Holy Spirit ay Diyos. So, 1 plus 1 plus 1 equals 3. Kaya sabi nga, tatlo ang Diyos anya ninyo. Pero yan ay mathematical illustration lang na nabuo sa kaisipan ng tao para ng tao. maipanukso, maipanuya, May pang-usig. may pang-usig, maipamuntos sa bayan ng Diyos. Mhm. Pero natutuwa ako sa sagot na ipinahayag doon sa forum ni kapatid na Alfred Docusin. Kilala mo kapatid si Alfred Docusin? Yan, isa natin niyang magiting at mahusay na tagapagsalita sa radyo. Mhm. Isa ho natin niyang anchorman na sa DWAD. Ayun, kaya binabati rin natin siya bagamat nahuli na yung aking pagbati. Sabi ni kapatid na Alfred Docusin sa kanyang reply kay kapatid na Ricky Pineda na nagpapakilalang Seventh-day Adventist daw. Mhm. Okay? Nang paniniwala ay Godhead ay oneness. Sabi ni kapatid na Alfred, Godhead man yan, Trinity man yan, nagkakaunawaan lang ay ang may paniniwala sa theology ay tatlong persona sa isang Diyos, ay ang mga Christians. So, totoo yun, kapatid na ang nakakaunawa lang lubos ng salitang Trinity ay walang iba kundi tayong mga tunay at lehitimong membro na pinagkalooban ng kaalaman ng ating Panginoon tungkol doon sa Trinity. Ayun. Ano po? Sabi ni Norman Geisler, gusto kong buhayin yung kanyang sinabing ito sapagkat maganda yung kanyang sinabi. Sa page 730, sabi niya, the Trinity goes beyond reason, but not against reason. It is known only by divine revelation. So, the Trinity is not the subject of natural theology but of revelation. So, dito makita ho natin, ano ang sabi niya? Ang Trinity ay beyond reason o lagpas pa sa ating mga rason. Pero sabi niya, hindi ito, ano bang against? Hindi ito sumasala o hindi ito tumututol, hindi ito lumalaban sa rason at kung ang pag-aaralan ay ang Biblia. At ito kasi sabi niya, ito ay divine revelation. Ano ho? Kaya kung sincero tayo na naghahanap ng katotohanan, ay iluhod natin yung ating mga tuhod sa Panginoon at humingi tayo ng tulong na maunawaan ito. Ang Diyos naman hindi madamot. Ayun. Para hindi sa iyo ipagkaloob na maunawaan ang salitang Trinity. Paulit-ulit nating ipinupost ang ating doktrina tungkol sa Trinity. Ang ating paniniwala ay hindi tatlong Diyos, kundi there is one God. Hindi there is three gods. Hindi, kundi there is one God. At ito'y binubuo ng Ama, Anak at ng Banal na Espiritu. Okay? Itong tatlong persona, ang tatlong persona na Ama, Anak at ang Holy Spirit, ito ay Diyos. Kahit sa Tagalog, ganun din. Mayroong isang Diyos. Hindi mayroong tatlong Diyos, kundi mayroong isang Diyos. At malinaw ito sa ating doktrina, kapatid na Pineda. Kaya wag ho ninyong ipagkakamali, mga kababayan namin. Mga giliw namin taga-subaybay ng Seventh-day Adventist ay naniniwala na mayroong tatlong Diyos. Mali po. Mali po. Hindi ganyan ang paniniwala ng naming mga Seventh-day Adventist. Ang paniniwala namin, mayroon lamang isang Diyos na ito'y Ama, ang Anak at ang Banal na Espiritu. Saan hinango ang katuruang ito? Ito ay hinango mula sa banal na kasulatan sa Kapitulo 6, kapatid na Aldin. Pakibasa mo, kapatid, sa aklat ng Deuteronomy. Ito po ang sabi, dinggin mo, O Israel,
Ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Yun. Ilan daw ang ating Panginoong Diyos, kapatid na Aldrin? Isa po. Isang Panginoon. Hindi sinabing tatlo, Mhm. kundi isang Panginoon. Dito natin hinango ang ating paniniwala. Yun. Sa Biblia Hebraica, kung tawagin nila ito, kapatid, ay Shema. Mm. Ano ho? Ganito ang ating mababasa sa Biblia Hebraica. Sabi diyan, Shema Yisrael, Yewa Elohenu, Yewa Echad. So makikita ho ninyo, gusto kong ipapansin po sa ating sa inyo na amin pong taga-subaybay yung salitang nasa dulo, yung salitang Echad. Ano po? Mhm. Mayroon pong malaking kaugnayan yan, yung salitang Echad na yan, sa pag-aaral tungkol sa Trinity. Mhm. Ano po, sa Biblia po, mga kaibigan po naming taga-subaybay, ay meron pong dalawang salita. Actually, maraming salita yan, kapatid na Aldin. Pero maraming kataga patungkol sa salitang isa, at dalawa rito ang pinakapalasak, ang pinaka-common na salitang Hebrew, yung salitang Yachid at yung salitang Echad. Yun ho kasing Yachid, yan ay nangangahulugang unique. Yung kagaya ng only son. Ibig sabihin, absolute one. Kapag sinabing Yachid, ang ibig sabihin, kapag sinabing isang bangko lang talaga. Bangko. Kapag sinabing isang martilyo, talagang isang Kaya martilyo pag yan. sinabing only son, si Christ lang Si talaga. Christ yun. lang talaga. Pag may nagpakilalang Oo. son, iba na yun. Iba na. Oo. Oo. Kapag sinabing only begotten Son, son, si Kristo lang tumutukoy po yun. kaya yan ang ibig sabihin, kapatid natin, ng salitang Yachid. Mhm. At nandyan din ho ang mga talata, mababasa ninyo sa Genesis 22 verse 2, Mhm. 16, sa Proverbs 4 verse 3. Hindi na ho namin babasahin sapagkat sadyang ang ating oras ay mahaba na, ang ating nagugugol, at ayaw naman namin na kayo ay baka kayo ay tawag dito, manghinawa. Mhm. Ano po? At ang pangalawang ginagamit sa Hebrew tungkol doon sa salitang isa ay yung Echad. Ayun. Ang salita pong Echad, kapatid na Aldrin, ay mayroong dual meaning. Mhm. May dalawang kahulugan. Ang isang kahulugan niyan ay tumutukoy sa pagiging solidong isa, Mhm. o yung absolute one. Katulad din ng kahulugan ng Yachid. No? Merong isang solidong isa. Kapag sinabing isang electric fan, isa lang Isa talaga. lang. Mhm. Kapag sinabing isang naunawaan na ninyo, kapag sinabing isa, talagang isa. At ang mga talata na yan, makikita ninyo sa Genesis 1, Mhm. talatang 9, sa Unang Hari, chapter 4, verse 19. Ang ikalawa niyang kahulugan, kapatid na Aldrin, yung salitang composite unity, yung united. Ano po? Yan ay makikita ninyo, ang isang halimbawa. Kapag sinabing united or composite unity, ang halimbawa niyan, ganito, kapatid na Aldrin. Mhm. Kapag halimbawa, yung isang barangay, yan, composite unity yan. Mhm. Ikad ang banggit dyan. Yung isang sakong patatas, ikad yan. Yung isang tray na itlog, yan ang mga halimbawa ng ikalawang kahulugan ng salitang ikad. Ibig sabihin, isa siya na binubuo ng marami. Marami. Mhm. Isa na mayroong maraming prutas, Ayun. maraming ganoon. Yun ang composite unity, kapatid na Aldrin. At makikita ninyo ang halimbawang yan doon sa Genesis 2, chapter 2, verse 24. Ayan. Kaya, yun hong salitang Yachid. Isa pa gusto kong ipaunawa natin bago natin basahin yung Genesis. yung Genesis. Doon sa Deuteronomy 6:4, yung huling bahagi, ang ginamit ho dyan na salita ay Echad. Hindi ho Yachid. Okay? At dito makikita ho na ninyo kung ang ating Diyos, kung ang bilang ng Diyos ay solidong isa. Disin sana ang ginamit niyang salita, hindi na yung salitang Echad, Mhm. kundi yun ang salitang Yachid na mayroong solong kahulugan. Pero bakit ang ginamit sa 6:4
ng Deuteronomy ay Echad. yung Echad. Mhm. So implied meaning, ang gusto niyang ang gamiting Ipakita. kahulugan, Mhm. yung ikalawa, Ayun. yung composite unity, hindi na yung absolute one. Kasi kung absolute one, disdisin sana yun ng Yachid. Pero ang ginamit dyan ay Echad, composite unity. At ito rin, yung binabanggit na nating talata. Una, ganito muna, doon muna sa aklat ng Genesis muna tayo. Makikita ho ninyo, nang pasimula ay nilikha ng Diyos. Yung salitang Diyos dyan, kapatid na Aldin, Mhm. sa kasulatang Hebreo, yan ay Elohim. Ano po? Ang Elohim po ay isang pangmaramihang kahulugan. Mhm. Ano po? Kumbaga dito sa atin, sa English, kapatid na Aldin, para maging plural, ang isang kataga, ang idinadagdag ay S o kaya ay ES. Sa Hebreo naman po ay I am. Mhm. Ang singular po ng Elohim ay Eloah or El. So, dito makita ho ninyo, ang ginamit ay Elohim na tumutukoy sa pangmaramihang gamit. Kaya nilikha ng Diyos ng Elohim ang langit at lupa. At ang konsepto ng Elohim na ito ay ipinakikita sa atin. Ayan, pinakita ko sa inyo sa screen. Ang singular ng Elohim ay El at Eloah. Ang plural ho niyan ay Elohim. Okay? Pero kapag ang Hebreo ay tumutukoy sa dalawa, kapatid na Aldin, dalawang magkahiwalay, hindi Elohim ang ginagamit nila diyan, kundi hindi ko dito na ilagay yung Elohim. Pero tatalakayin na lang natin yan, kapatid na Aldin, doon sa ikalawa nating serye, Mhm. doon sa part 2. Ang malaga dito, makita nila, yung Elohim ay nasa pangmaramihang gamit. Ayan. Doon sa Deuteronomy 6:4, ang tinutukoy po dyan ay Echad. Tumutukoy siya doon sa composite unity. Ginamit din yan doon, kapatid na Aldin, sa mag-asawa. Mhm. Anong sabi? Ito Kaya't, po. sige po, pakibasa po ninyo. Kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at makikipisan sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. Yan, alam mo, kapatid na Aldin, sa kasulatang Hebreo, Mhm. yung isang laman na yan ay nasa salitang Echad. Ayun. Ayan. Mhm. Echad. Kaya makikita ho ninyo, sa katotohanan, titignan ho ninyo sa ating munting kaisipan, Mhm. iba yung persona ng babae, iba rin yung persona ng lalaki. Mhm. Yung babae, hindi naman siya yung lalaki. At yung babae, ganun din. Hindi rin siya yun. Pero makikita ho ninyo, iisa sila. bagamat dalawa yan sa paningin natin, Mhm. pero ang gustong bilang ng Diyos sa kanila, bilangin natin sila bilang Echad, Mhm. bilang isang laman. Okay? Bilang isa. At hindi natin mako-question dito ang ating Panginoon, Mhm. sapagkat yun ang kanyang gusto. Mhm. Sa makatwid, ang ating Panginoon, kung ibabaling uli natin ang ating pananaw sa ating Panginoon, iba ang Ama, iba rin ho ang Anak, at iba rin ang banal na Espiritu. Sa atin pong munting kaisipan, sila ay tatlo. Mhm. Sapagkat ang Ama, iba sa Anak. Mhm. At silang lahat ay magkakaiba ng persona. Tatlo sila sa ating paningin. Pero ang gustong bilang ng ating Panginoon, bilangin natin ang tatlong personang ito sa bilang na Echad. Bilang na isa. Sa konsepto ng Echad or composite unity. Kapatid na Aldin. Kaya ako, kapag tinatanong ako ng Iglesia ni Cristo o ng Islam, ilan ang Diyos? Hindi ko kagad sinasagot niya na isa. Kundi ang sagot ko dyan, kapatid na Aldin, ay ang Diyos ay nasa bilang na Echad. Ay magtatanong ngayon sila, ano yung Echad? Di may pagkakataon na ngayon akong ipaliwanag sa kanila ng maayos kung anong ibig sabihin ng Echad, nang sa gayon maunawaan nila ang bilang ng ating Panginoon kung ilan. The word Echad in the text of the Shema speak not only of the uniqueness
but also the unity of God. Sabi ni Norman Gali. Ano po? Ayan, ano daw po? Yung salitang ikad. Ayan. So, hindi lamang yan basta uniqueness, kundi ito ay tumutukoy din sa sa kaisahan, sa unity ng Diyos. Ano po? Tayo po ay pinasusunod ng Diyos. Hindi sa sistemang gusto natin ng pagbilang. Kundi pinasusunod tayo ng ating Panginoon sa sistema ng gusto niya sa pamamagitan din ng banal na kasulatan. Bibilangin po natin sila hindi sa paraang gusto natin. Kundi bibilangin natin sila sa paraang gusto ng ating Panginoong Diyos. Bagamat sila'y 3 persona, bibilangin natin sila bilang isa sa konsepto ng salitang ikad, kapatid na Aldrin. Ano po? Kaya ang basis ng Trinity ay there is one God. Yung one God nasa konsepto ng ikad. At there are 3 distinct persons who are God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ayan, at yan ay hindi lumalaban doon sa Genesis 1:1. Ano po? Ayan. At isa pang katibayan na hindi yan lumalaban sa Genesis 1:1 doon sa sumunod lamang na talata. Mali yung aking pagkakalagay ng talata, pero yan ay nasa Genesis 1:26. Sinabi ng Diyos, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Meron na siya ritong kanatin, kaating. At wag ho ninyong ipagkakamali na ang kausap dyan ng Panginoon ay mga anghel. Mali po. Hindi po. Yan ho ay kapwa niya kamanlalalang. At sinabi ng Elohim, ng Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating. So sa makatwid, hindi talaga solidong isa ang Diyos. Kundi meron pa siyang ibang kasama na kamanlalalang. At yun ay nasa konsepto ng salitang isa, na salitang ikad. Ano po? Ayan, kaya sa ilustrasyon na ibinigay sa atin ni kapatid na Pineda, mas binibigyan ko ng tama yung nasa gawing kanan. Ano? Kaliwa nga, kaliwa. Yung nilikha ng Diyos ang tao, hindi ng 6 na kamay. Hindi 6 na kamay ang kumutingting sa tao para gawing tao. Kundi 2 kamay lang ito, 2 pares ng kamay. Ano, at sa ating paniniwala, sa ating paniniwala bilang Trinity, ang gumawa sa tao ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Ayun. Ang kanyang 2 kamay ang gumawa ng aktwal. Ang tinutukoy ko rito, kapatid na Aldrin, yung aktwal na gumawa sa tao. Kasama niya ang kanyang mga kamanlalalang na Ama at ang Holy Spirit. Pero yung kumukutingting, yung kumikilos na mga kamay, ay kamay ng ating Panginoon. Kaya, pagdating doon sa sumunod na talata, doon sa 1:27, at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kaniyang larawan. Sa kanyang sariling larawan. Hindi na sinabing at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanilang. Hindi na, kundi sa kanyang. Ayun. Isang persona ang aktibong gumagawa, ang siyang humahaplos sa tao, at ang katuwang niya rito ay ang Ama at ang Anak. Ang Ama at ang Holy Spirit. Ganun po inilalarawan ang Elohim. Kaya sabi ng ating Panginoon, ito pa yung isang nagpapatunay sa aklat ng Isaiah 42, verse 12, at malapit na tayong matapos, kapatid natin. Ang wika ay ganito, inyong dinggin ako, O Jacob, at Israel, na tinawag ko. Ako nga, ako ang una. Ako rin ang huli. Ang nagsasalita dito, kapatid na Aldrin, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Ayun. Na siyang nagpapakilalang ako nga, ako ang una, ako rin ang huli. Sumunod na talata ay makikita natin na oo, ang aking kamay ay siyang naglagay ng patibayan ng lupa at ang aking kanan ang siyang nagladlad ng langit. Pagka ako'y tumatawag sa kanila, sila ay nagsisitayong magkakasama. So makita ho ninyo, sa liwanag natin nakikita dito, yung nagpapakilalang ako nga ang una, ako ang huli, ay siya rin ang Diyos na nagsabi rito,
siya rin ang manlalalang. Ano? Ngayon, pagdating doon sa talatang 16, sabi ng manlalalang na nagpapakilalang ako nga ang una ay ganito, kayo'y magsilapit sa akin, inyong dinggin ito. Mula sa pasimula, hindi ako nagsalita ng lihim. Mula ng panahon na mangyari ito, nandoon nga ako. At ngayon, isinugo ako, nino kapatid natin, isinugo ako ng Panginoong Diyos at ng Kanyang Espiritu. So dito makikita natin ng Diyos na lumikha ng langit, ng lupa, ay isinugo ng kinikilala rin niyang Panginoon at ng Espiritu. Makita natin dito, mayroon tatlong persona na umiiral. Ang isinugo at ang dalawang nagsugo. Sino yung dalawang nagsugo? Ang Panginoong Diyos, yan ay walang iba kundi tumutukoy sa Ama, at yung Espiritu, ang banal na Espiritu, at ang isinugo ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, kapatid natin. At maging sa bautismo, nang binautismohan ng ating Panginoon, makikita ho ninyo na ang ating Panginoon ay inilubog sa tubig at nang siya'y umahon, mayroong kalapati na dumapo sa kanya, yun ay walang iba kundi ang Holy Spirit. At ang Ama ay nagsalita sa langit. Ano po? Ayan. Kaya dito makita ho natin na mayroong tatlong persona na umiiral. At isa pang talata na gusto kong makita ho natin dito. Ito yung ipinakita natin, yung basis of the Trinity, yung there is one. Lagi ho ninyong tatandaan kapag ginagamit ho ninyo yung salitang one, dapat ang inyong isipan ay nasa konsepto ng salitang ikad, kapatid na Aldrin. Para hindi tayo malilito sa atin pong mga iniisip. Huwag nating isipin na yung salitang one, isa there is one God ay tumutukoy sa isang piraso. Isang-isa talaga. Sa isang-isa talaga. Hindi yan yakid, kundi yan ay ikad. There is one or ikad na Elohim. At ito ay ang Ama, ang Anak, at ang Holy Spirit. Ayan. Iba ang Ama, iba ang Anak, iba ang Holy Spirit, pero silang tatlong persona ay Diyos. Ano po? Trinity is the union of three person in one God. Ano ulit yung one? Yung ikad, yung konsepto ng ikad na Diyos. Yan ang paniniwala po ng Seventh-day Adventist. Kaya kahit saan kayo pumunta ng aming mga programa, kagaya ng Biblical Research Institute, makikita ho ninyo ang BRI, ganito rin ang aming pong patuloy na ipinakita. We do not believe in three gods, kapatid na Aldin, sabi ng ating doktrina. We do not believe in three gods, but one God in three persons. Ayun. Kaya, Yun kapatid ang na ating- Fernan, Apo. yung sa ating malapit na pagtatapos na, maibahagi lang natin sa Oo. ating mga kapatid, yung mga umihiwalay ng paniniwala sa ating Trinity, no, kung tawagin sila ng Biblia, mga kapatid, at pag-iingatan ninyo, ito'y mga pangahas at Aha. mapagsariling kalooban. Oo. Sarili lang po ninyo yan. Ipinagpapauna po yan sa aklat ng Ikalawang Pedro, sa Kapitulo 2, versikulo 10, ang sabi po ay ganito. Kanina nabanggit niya hindi raw siya magpapasakop sa General Conference. Oo. Ay, kapatid, pakinggan mo itong talatang ito. Oo. Dito po sa Ikalawang Pedro, sa Kapitulo 2, versikulo 10. Datapwat lalong-lalo na ng mga nagsisilakad ng ayon sa laman, sa masamang pita ng karumihan, at nangapupuot sa pagkasakop, mga pangahas, mapagsariling kalooban, sila'y hindi natatakot na magsilipusta sa mga pangulo. Ayan. Kaya yung mga to wala nang takot, lalo na sa laulain yung aral sa loob ng iglesia. Oo nga, tama ka dyan, kapatid na Aldrin. Kaya ingat tayo, mga kapatid. Isang magandang pagkakataon ang atin pong programa para maunawaan ng atin pong mga tagapagsuri ang katotohanan ukol sa likod ng Trinidad, kapatid natin. Tsaka kapatid na Fernan, Opo. papauna po namin ang totoo pong kapatid sa loob ng Iglesia Adventista del Septimo Dia Oo. ay dala ang aral ng Trinity. Sa makatwid, hindi ka po pwedeng magpakilala na Hindi Seventh-day pwede. Adventist Hindi, member hindi pwede. na iba naman ang iyong doktrinang dala-dala. Oh, Ang lakas pa niya ng loob. Ano? ito yung binabasa mo kanila. Sila yung mga nagpapanggap, Oo, yun. mga mapagpanggap, Pangatiktik, mga tiktik sila. pinasok ng lihim. Opo. Kaya
Delikado ho yan, mga ganyan pong paniniwala. May binabanggit sa atin ang Dakilang Pag-asa, isinulat ni kapatid na Ellen G. White, ang ganitong kataga. Ang isang dahilan kung bakit napakaraming teologo ang walang malinaw na pagkaunawa sa salita ng Diyos ay sapagkat ipinipikit nila ang kanilang mga mata sa mga katotohanang ayaw nilang isakabuhayan. Ayun. Kaya may mga ganito talagang mga mag-aaral ng banal na kasulatan. Kaya Oo. tawagin to kapatid na Fernan nung ating si Mrs. White sa Biblia sa 2 Korinto 4:4. Yan, Ito yung mga binulag. Oo. Ano po? Sabi rito, na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya. Ayaw nilang Yun. sampalatayanan Opo. ang Trinity. Oo. Kaya ang tawag rito ay binulag. Oo. Tandaan po ninyo, pinagpapaon na rin ni Apostol Pablo sa 2 Korinto 4:4 na binulag. Kung hindi sila binulag, di sana'y nakita nila ang katotohanan tungkol sa Trinity at hindi nila ito iniwan. Ayaw sampalatayanan Yun, dahil ayaw sampalatayanan, nagsasarili ng turo, sasabihin pa nila ang Trinity ay tatak ng hayop o pangalan ng hayop ay isang aral na hindi sinasang-ayunan ng banal na kasulatan, kapatid na Aldrin. At hindi tayo binibigyan ng karapatan ng Diyos na magsarili ng aral. Ayun. Doon sa pundasyong na itatag na. Opo. Buo na. Ang kailangan na lang natin ay sumunod. Sabi dito sa ating serye ng ating latalain, sabi dito, they also make clear that the Bible is the standard by which all teaching and experience must be tested. So, ang ating pong pananampalataya ay laging nakasandig, kapatid na Aldrin, sa Biblia sapagkat ito ang standard. Ito ang pamantayan ng lahat ng mga katuruan na dapat nating isakabuhayan. Sabi ni Miss White, ang salita ng Diyos tulad ng pagkabasa dito ang siyang batayan ng ating pananampalataya. Amen. Yun. Akala kasi ho ng iba, bakit natin binabangon ang masulat ni Miss White? Akala ng iba, ang sinusunod natin ay yung ang tawag dito, ang yung mga sulat ni Miss White, akala na ito yung ating pinampalit na sa Biblia. Hindi ho. Pero hindi. Ang Biblia po ang siyang pamantayan pa rin ng ating pananampalataya. Sabi nga ni Miss White, kapatid, ang turing niya sa Biblia ay greater light. At yung kanyang mga sulat ay lamang? Isa lamang lesser light. Kaya lagi tayong ibinabalik ni Miss White at ng iba pa nating mga pioneerings na ang ating pananampalataya ay dapat nakasandig sa banal na kasulatan. Kaya yung ating pong paniniwala tungkol sa Trinity, yan po ay paniniwalang hinango natin sa banal na kasulatan. At sabi rito ni Miss White sa Selected Messages, Volume 2, page 407, ganito ang inyong mababasa. We are to stand firm as a rock to the principle of the Word of God, remembering that God is with us to give us strength to meet its new experience. Ano ibig sabihin, mga kasama, mga taga-subaybay? Dapat ho tayong maging matibay sa prinsipyo. Sabi, tumayo tayong matatag tulad ng sa bato. Ano po? Na naninindigan sa aral na ipinagkaloob sa atin ng ating dakilang manilikha. At diyan pansamantala, kapatid na Aldrin, ating tinatapos ang ating pag-aaral at sana'y naunawaan ng atin pong mga kaibigan na ang paniniwala natin sa Trinity ay hindi natin kinuha sa kung saan-saan. Kundi tayo ay hinubog ng ating Panginoong Hesus, ng ating Panginoong Diyos upang maunawaan ang Trinity ng banal na kasulatan, kapatid na Aldrin. Hanggang sa muli, nagpapasalamat po kami. Samahan ninyo kami. Maraming salamat po. Iba ng pagkakainyong ilakas, Jesus muling darating. Mga manglalakbay, kayo'y mag-alak. Jesus muling